Ang Judaism at Islam ay may mga kahalintulad ng mahalagang bagay tulad ng isang pangkaraniwang lahi ng mga propeta. Tiyak na ipinagbabawal ng mga gawain at paniniwala sa iisang Diyos. Gayunpaman, may malaking pagkakaiba sa pagitan ng mga reliyong ito. Sa Islam, ang term mismo na hinango mula sa salitang Arabong Islam ay nagsasalin sa mga pagsuko na binibigyang diin ang pagsuko sa kalooban ng Diyos. Ang salitang Islam ay may kahulugan din sa Arabong salita para sa kapayapaan. Sa kabilang banda, ang pangalan ng Judaism ay maaaring alisan ng kahulugan bilang Judaism, kung saan ang term na Jew ay nagmula sa biblikal na salitang Hebrew na Hedohi na nangangahulugang mula sa kaharian ng Juda o sa isang konteksto ng relihiyon, tagapaglingkod ng isang Diyos. Isa pang mahalagang pagkakaiba ay matatagpuan sa kanilang mga banal na aklat. Tinatawag ng Judaism ang kanilang mga sagradong teksto na Tanakh, na kinikilala ng mga Kristiyano bilang lumang tipan. Ang Tanakh ay binubuo ng tatlong bahagi. Ang Torah, ang unang 5 aklat na kilala rin bilang ang Pentateuch, ang Nevi'im, aklat ng mga propeta, at ang Ketuvim, mga kasulatan. Sa Islam, ang Quran ay naglilingkod bilang pangwakas na otoridad. Naniniwala ang mga Muslim na ito ang direkta at literal na salita ng Diyos, tinatawag na Allah, na itinala sa propeta Muhammad sa wika ng Arabic. Ang Quran ay binubuo ng 114 na kabanata, kilala bilang suras, na bawat isa'y nahahati pa sa mga talata na tinatawag na ayas. Bukod dito, isinasama ng Islam ang mga tradisyon sa pamamagitan ng hadith, isang koleksyon ng mga kasabihan at tradisyon ni Propeta Muhammad. Ang hadith ay naglilingkod bilang karagdagan na gabay sa Quran na nagbibigay ng praktikal na payo para sa pang-araw-araw na pamumuhay ng mga Muslim. Sa Judaism, ang oral na tradisyon ay itinatago sa Talmud na naglilinaw at nagbibigay interpretasyon sa Tanakh. Kasama sa Talmud ang Mishnah, isang batas ng kodigo ng mga Hudyo. Isa pang pagkakaiba ay matatagpuan sa gawain ng panalangin. Iniuutos ng Islam ang 5 pang-araw-araw na panalangin obligado na bumubuo ng ikalawang haligi ng Islam na isinasagawa sa tiyak na itinakdang oras. Fajr sa bukang liwayway, Suhr sa tanghali, Asar sa hapon, Maghrib sa dapit hapon, at Isha pagkatapos ng paglubog ng araw. Sa kabilang banda, itinatakda ng Judaism ang 3 pang-araw-araw na panalangin, umaga, hapon at gabi. Kasama nito, gumagamit ang mga Hudyo ng Sidur, isang aklat ng pananalangin ng mga Hudyo na naglalaman ng mga espesyal na serbisyo. Ang regular na panalangin ay nagpapailalim ng koneksyon sa divino, isang damdamin na iniukit sa parehong relihiyon. May malaking pagkakaiba sa pandaigdigang populasyon ng mga Muslim at Hudyo. Sa Islam, tinataya ang bilang ng mga tagasunod sa halos 1.8 hanggang halos 2 bilyong tao na bumubuo ng mahigit sa 24% ng kabuuang populasyon ng mundo. Ang Islam ay opisyal na reliyon sa 26 na bansa sa Asia, Sub-Saharan Africa, North Africa at Middle East, at ito ang pinakamabilis na lumalaking reliyon sa buong mundo. Sa kabaliktaran, mas maliit ang pandaigdigang populasyon ng Judaism na nasa 14.7 million ayon sa ulat ng Israel Central Bureau of Statistics. Ang pandaigdigang populasyon ng mga Hudyo ay umabot sa pinakamataas na 16.6 million bago sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig noong 1939, at ito ay bumaba mula noon. Pag-usapan natin ang natitirang pagkakaiba sa pagitan ng Islam at Judaism. Mahalaga na tandaan sa klaw ng diskusyong ito ang 5 pagkakaiba. Ituloy natin sa ika-5 pagkakaiba na may kaugnayan sa kahalagaan ni Maria. Sa Islam, si Maria ay kilala rin bilang Maryam at may mataas na posisyon ng paghanga at kahalagahan. Itinuturing siyang isa sa 4 na pinakamahusay na babae na nilikha ng Diyos ayon kay Propeta Muhammad. Iniukit ng Quran ang buong kabanata, Surah Maryam, para kay Maria. Ang kabanatang ito ay ika-19 sa Quran ay binubuo ng 98 na ayas o talata. Sa kabaliktaran, wala si Maria sa paniniwala at tradisyon ng mga Hudyo, bagamat kinikilala ang historikal na pag-iral ng isang tinatawag na Maria. Hindi ginagawad ng Judaismo ang anumang partikular na papel o kahalagahan sa kanya sa konteksto ng reliyon. Gayun din,
malaki ang pagkakaiba ng pananaw hinggil kay Jesus sa dalawang relihiyon. Sa Judaismo, hindi kinikilala si Jesus bilang Mesiyas at ang konsepto ng isang birheng pagsilang ay hindi kinikilala. Nagmula ito sa paniniwala na kung sakaling si Jesus ay nag-iral alinsunod sa mga turo ng Judaismo, hindi niya natupad ang mga inaasahang kahingian ng mga banal na kasulatan para sa Mesiyas. Sa Islam naman, ang pananampalataya kay Jesus ay ang natatangi at mahalagang anyo. Bagaman may ilang pagkakatulad ang Islam sa Judaism, hindi ito sumang-ayon sa paniniwala sa kaharian ni Jesus o sa konsepto ng kanyang sakripisyong kamatayan para sa mga kasalanan ng mundo. Sa halip, kinikilala ng Islam si Jesus bilang Mesiyas. Itinatampok ang kanyang birheng pagsilang ayon sa nabanggit sa Quran at iniugma siya sa isa sa pinakamakapangyarihang mga sugo ng Diyos na gumawa ng mga himala sa kanyang mga tao. Patungo sa ikatlong pagkakaiba, ang pagsunod sa Sabbath. Itinuturo ng Islam sa mga Muslim na gawing pagsisikap ang itakda ang panahon para sa pagsamba at sumama sa kongresyonal na Biyernes na panalangin. Pagkatapos nito, maaari nang bumalik sa karaniwang mga gawain para sa natitirang bahagi ng araw, ayon sa itinuro sa Quran, Surah 62, Talata 9. Sa kabaliktaran, sinusunod ng Judaismo ang Sabbath o Shabbat kada ikapitong araw ng linggo, Sabado, na nagsisimula sa pagsikat ng araw ng Biyernes at nagtatapos sa pagsikat ng araw ng Sabado. Ayon sa Bibliyong tradisyon, ang Sabbath ay nagbibigay pugay sa pahinga ng Diyos pagkatapos likhain ng mundo. Ang pangalawang mahalagang pagkakaiba ay ang kinalaman sa tanong kung aling anak ang ihahandog sa sakripisyo. Sa Judaism, ang turo ay nagsasaad na noong kabataan ni Isaac, dinala siya ng kanyang ama na si Abraham sa bundok ng Moria. Sumunod sa utos ng Diyos, itinayo ni Abraham ang isang altar para sa sakripisyo na may layuning ihandog ang kanyang anak na si Isaac dito. Gayunpaman, habang inihanda ni Abraham na ihandog ang kanyang anak at itinaas ang kanyang tabak, isang anghel ang pinadala ng Diyos ang nakialam sa huling sandali na pumigil sa kanya mula sa pagsagawa ng gawain. Sa halip, iniutos kay Abraham na ihandog ang isang malapit na tupa na natagpuan sa mga palumpong. Sa Islam, may bahagyang pagkakaiba ang naratibo. Naniniwala ang mga Muslim na iniutos kay Abraham na ihandog ang kanyang anak na si Ismael, bagaman hindi direktang itinutukoy ng Quran ang pangalan ng anak na inihahandog. Habang sinusubukan ni Abraham na isagawa ang gawain, isang anghel ang nakialam upang pigilan ang kamatayan at ipinaalam ng Diyos kay Abraham na kanyang natupadang utos. Sa wakas, nararating natin ang pinakamalagang pagkakaiba sa pagitan ng Judaism at Islam sa talakayang ito, ang kalagayan ng kanilang mga relihiyon. Sa Judaism, naniniwala ang mga tagasunod sa iisang Diyos na nakipagtipan o may espesyal na kasunduan sa kanila. Nakikipag-usap ang Diyos sa mga tagasunod sa pamamagitan ng mga propeta, nagbibigay gantimpala sa mabubuting gawain at parusa sa masasamang gawain. Ang karamihan sa mga Hudyo, maliban sa ilang eksepsyon, ay umaasang darating ang kanilang Mesiyas sa hinaharap. Naniniwala ang Judaism na ang pagliligtas ng isang tao ay hindi nakasalalay sa iba na sumusunod sa kanilang mga pananampalataya at gawain. Sa halip, ang hatol ay batay sa individual na mga gawa kaysa sa partikular na pananampalataya. Sa kabilang banda, itinuturing ng Islam ang kanyang kalagayan bilang isang relihiyon na sinusundan ng kanilang lahi sa pamamagitan ni Abraham, Jacob, Moses, Jesus at iba pang mga propeta. Inilalahad ng Quran ng Islam bilang ang huling mensaheng mula sa Diyos na isinasaad sa pamamagitan ng propetang si Muhammad na itinalaga ng Diyos na ipahayag ang pangwakas na pagpapahayag na ito. Ito ay tinuturing na isang komprehensibong mensahe na inilaan para sa buong mundo, hindi limitado sa mga Muslim lamang. Gayunpaman, karaniwang ipinagbabawal ng Islam ang pag-convert ng mga Muslim sa ibang mga pananampalataya sa ilalim ng karamihan ng interpretasyon ng Sharia law at ang mga nag-convert ay tinutukoy bilang mga apostate. Sa kabilang dako, pinapayagan na ang mga non-Muslim na mag-convert sa Islam na hindi sumasailalim sa parehong mga paghihigpit. Kaalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Anong masasabi mo sa mga pagkakaiba ng Judaism at Islam? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Kaalam, tulad ng pinangako ko, para matanggap ang 20,000 free ebooks na makatulong sa iyo, i-check ang link sa description at comment section ng video ito para mag-join sa ating exclusive Facebook group.